pag-ibig. Pag-isabi sa atin ng pag-ibig. 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 Ayan. Kahit wala yung iba. Pero kayo, SSS naman sa kanila, SIS. Pag-ibig. May insurance. So, ang pag-ibig is not only confined with, of course, couples. By the way, natutuwa ako na marami tayo ngayon, although I am expecting more. Pero at least sabi ko 15 to 20 yung Mayo. Para lumampas naman tayo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 17. So marami tayo, 15 to 20 yung natin. At napakaganda po yung gathering na ganito bilang isang young adult. Kasi dito tayo mas napapalalim yung ating relasyon sa bawat isa at sa relasyon sa Panginoon. Ang gusto kong ibahagi is makikilala tayo sa pag-ibig. Kahit busy ang buhay. Kahit busy ang buhay. Tayo dyan, one of the struggles or one of the problems, maybe the problems but the realities of being a young adult or being parent, young parent is busyness. Sino ba hindi busy sa atin? Kasi ano naman? Oy, busy ka. Lahat tayo, depende lang, ano po. Lahat tayo is busy. We need to understand kung ano pa yung situation ng young adults sa pagkakataon. And let's be honest, ano po, young adults today are, of course, building careers. Yan yung focus. Diba? I want to be like this, I want to do this, I want to have this. Ano po, yan yung isang reality na nakikita natin, and it's not confined within lamang po sa hostel, but in every aspect. Kaya marami rin tayong walang kasama ngayon o hindi kasama ngayon because of this reality maybe. Second is, nasa stage tayo na iniisip natin yung babayaran. Si Joanne nga, single pa lang, iniisip niya na yung bills. Ano po. At nandito tayo, or nasa age tayo, kung nasaan, ito yung isang iniisip natin. Supporting families, di ba? Gusto natin, whether you are single or married, basta nandito ka sa edad na ito para sa pamilya. Although, kahit naman siguro nung kabataan na nangangarap, and even nung pagganda natin, nandyan pa rin, but in our age, napaka-ideal yung ganito. At ako din, kami rin personally, we have a dream din na pagdating ng panahon is nagre-response sa family, nagpe-payback sa family, at makapag-payback pa sa family. Ano po? And, syempre, nagsisave para sa kinabukasan. Lahat naman tayo, di ba? May pangarap. Ayan. Ano isa-save kayo? Nagsisave ng pera, or nagsisave ng pangarap, or nagsisave ng memories. Nagsisave ng pictures. Ayan. Pwede rin, pero most of the time siguro, itong research center is general. Ano po? And, syempre, nandiyan tayo, raising children, kami wala dyan, kayo lang meron. Ano po? Or taking care of father, mother, ano po? Or kaya, families, ano po, and sa mga workaholic, ano po, managing deadlines. Madalas, parang ito yung realities, and marami pang ibang realities na nakikita natin as member of the young adult. At madalas tinatanong natin, Pastor, or DS, paano ako mag-ministry? Wala akong time. Ano yung relationship ng love sa ministry? And natutuwa ako kanina that most of us, or majority of us, an expression of love is work, service. So, ibig sabihin, pag love mo, paglingkuran mo, maglilingkod ka dahil mahal mo. So, yun yung act of service or isang expression natin. And being part of a ministry is an expression of love. Pero ang tanong, wala akong time. Awan iti panawin ko at tatarating ko ang kastoy, at tatarating ko, at tatarating ko kastoy, aglabanan pa iti kastoy. But, friends, ang pag-ibig ay hindi po siya conditional at hindi po siya parang, ano na ganito ito debatable. Naniniwala ko ba kayo? Pag may pag-ibig, hindi siya debatable kung paglilingkuran ko ba siya, or kaya ibibigay ko ba yung nararapat sa kanya, magkikir ba ako sa kanya. Pag sinabi mong love, nandun na, it encompasses everything. Hindi mo nagtatanungin, ibibigay ko ba yung time ko sa kanya? Ibibigyan ko ba siya ng ganito? Of course, meron pa rin mga questions na gano'n. But, if we have love, ibig sabihin yung love yung magpupush siya akin into something
bigger and into something wider part doon sa paglilingkod. Of course, marami rin tayong expression ng love. Friends, love is not another task. Hindi yung, ito na naman yung trabaho ko paano ibig. But love is the way you live inside your existing schedule. In the midst of that busy schedules, in the midst of the napakarami kong ginagawa, napakarami kong gustong gawin, napakarami kong gustong marating, how does this love affect your daily living? Paano yung pag-ibig sa Diyos, sa kapwa, sa pamilya, naapektuhan or present doon sa existing schedule natin? So maaaring i-assess natin, how do we still express love in the midst of our busyness, the schedule natin? Bakit ang pag-ibig ay dapat present kahit gaano na tayo kabisi? Sabi niya sa Colossians 3, ano po? By the way, yung text natin, ano po? Sabi niya sa John 13, ano yung sabi niya? By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Tignan po natin kung kailan sinabi ni Jesus ito. Ano yung sitwasyon ni Jesus nung sinabi niya na makikilala nila kayo na mga disipulo ko kung kayo ay nag-iibigan or umiibig sa bawat isa. He was hours away from crucifixion. Kumbaga, konting panahon na lang, ano po ay ipako na siya sa krus. Ito yung time na si Jesus ay nasa hapag, ano po, just after yung paghuhugas niya ng paa ng kanyang mga disciples at pagpapaalam na siya ay lilisan at alam niya yung reality na siya ay haharap doon sa kanyang kamatayan. At alam niya rin na mayroong magkakatulog sa kanya. At si Judas yun. Alam niya rin na that moment, yung ganong sitwasyon na alam mong iaalay mo na yung buhay mo, ay mayroong something na even yung panalangin siya. Kumbaga, nasa bingit si Jesus that moment in his life when he said that love one another. Siya ay pagpapaalam. Maaaring siya at the time ay stress, pressure dahil sa kanyang possible na kakaharapin. Siya ay mag-aalay ng buhay or siya ay dadagpin na at yung pinagdaanan niya hindi na natin ikwento kung paano hirap. But the thing is, hindi niya po sinabi na yung last commandment niya or isang utos niya bago siya aalis is love. Hindi niya na po nagsabi ng iba, kundi in the midst of that situation ni Jesus Christ, i-referun mo yung sinasabi niya pa rin, love one another. Nandun pa rin yung pag-ibig. Kahit siya ay nasabihin ng kamatayan. Kahit nung nakapako sa krus, anong sabi niya, Lord, Ama, katawarin mo sila kasi hindi nila nalalaman ang nila ginagawa. There is still forgiveness kahit nandun na. That kind of love na iniiwan niya sa atin. Even in pressure, even in mga deadlines sa buhay natin, even in the midst of our crisis, dapat nakikita pa rin yung love. Dapat nakikita or present pa rin yung love. How can we still love? Kahit tayo ay galit, kahit tayo ay pagod, kahit tayo ay napakaraming gustong gawin at hindi na nagagawa, kahit tayo ay nagtatampo, kahit tayo ay magkaaway na magkasawa, kahit tayo ay merong something na sa puso natin na hindi natin mabitawad, how can love is still visible and present doon sa sitwasyon niya? Tatlong bagay mga kapatid ang gusto kong tignan. How can we see an adult express love? Maaaring ito rin yung sagot, how paano or magiging present or visible yung love. Love God through your word. Ano kayo na trabaho na kapatid? Ang trabaho hindi lang sa serviyo, pati sa bahay, pati sa negosyo, pati sa pag-ministry. It's all part. Ano po? Maaaring hindi tayo
hawak, ng microwatt sa church, nagsesermon, nag-ministry, nag-ALS, nag-lead ng discipleship group. But, meron tayong responsibility sa work natin. Can be a teacher, pwedeng government officials, pwedeng government employees. And the question is, paano mo ngayon ipapakita or gagawin yung love na yun? Ito na nandun yung yan. Sabi niya sa Colossians 3:23, anuman ang ginagawa mo ay gawin mo ito parang ang Panginoon ang iyong pinaglilingkuran. Napakaganda mga kapatid. Dahil isulat mo na kure kadagit ikaw kataan, kure inaw ka, you need to give your best. And dyan po idol si Kuya Edman. Kasi kung nakakakit dahil lilihain ni yung cross, okay na yan. Yung mismo nakithaan mo mabalin, dapat kitkas ko eh. So, gusto niya na ibigay yung best kahit sa simpleng paglilihan, yung mabalin na tao, tanggalin ito mapapansin. Kasi iba, kahit na nga-best na, at ganoon din tayo sa workplace natin. Kung saan tayo tinawag, kung saan tayo inihalo ng Panginoon, paano tayo naglilingkod? Naglilingkod ba tayo because of salary? Naglilingkod ba tayo because of recognition? Naglilingkod ba tayo dahil gusto lang natin makilala? O naglilingkod tayo kasi alam natin yung Panginoon yung naglilingkodan natin through the work that God has given and entrusted to us. Ang work po natin is actually in-entrust ng Panginoon niya sa atin. So we are not only stewards doon sa salary after, but we are stewards on the position that we have received or that the government is mandating us para gawin na yun. So, tanong, doon sa trabaho natin, paano natin ipinapakita yung pag-ibig ng Diyos? Of course, alam natin that the love of God is unconditional, selfless, sacrificial. At hindi niya tinitignan kung ano yung kapalit. Kaya binigay niya si Yesu Cristo. Kaya nga meron si Yesu Cristo. Express love, especially sa workplace natin, when we refuse the corruption. Anything. Kaya pinsan namin ito sa mga yung professionals ngayon. No, at dahil ito tititap. Urang kayo tititap. Make sure that you will grow and you will be on the top as a principal Christian leaders. Hindi lang po sana basta umaayon sa kung ano yung takbo na nakikita natin. But we dare to refuse and to say no sa mga hindi kaya-kaya. Kaya pagdating ng botohan sa 2028, ako po si Didi Hupeklaan. Tatakbo bilang. Please, tignan natin yung binoboto din natin ng mga leaders natin. If we don't want corruption na gagawin, ayaw natin yung mga leaders natin questionable sa confidential fund. Maraming pwedeng alternative, nakamping si John. So, sana wala naman na siguro. Pero Duterte, kumapit na. Naging bukan. Friends, hindi po ang usapan as Christian, we need to stand. We need to reject. Bakit yun yung baptismal vows natin? Yun yung sinumpaan natin na hindi lang natin, wag lang natin, we are against doon sa masama, but we hate. Hindi lang natin tinatalikuran, hindi lang natin hindi ginagawa, iniwasan, kundi dapat may lalabanan. Refuse. Do your work with integrity, of course. Lahat tayo and even pastors, napaka-critical po itong kailangan natin gawin. And sa mga ginagawa natin, let's build integrity. Of course, we don't need to be perfect. Hindi natin kailangan maging perfect. Hindi natin kailangan na maging maging klaro, yaman, gabanan. But let's make sure na may integridad tayo. And ang integridad po ay hindi nakabase sa basta kasalanan lang, but how we do right dun sa mga bagay-bagay. Of course, hindi rin maiwasan na tayo. Nagkakamali tayo rin ay magpagkukulang. But as a Christians, ito yung kailangan natin si Lord every day sa buhay natin. Ayan. Ito na yung mga ibang na-research ko. Paumit siguro kanya tayo ikastoy niya. Treat employees fairly and submit reports honestly. So, in short, dun sa workplace natin, let's do what is just, what is love, what is right, because what is just and what is right is an expression of love. If we love our country, if we love our people, if we love Tibilacan,
if we love Philippines, then let's do it the right way. Bakit? At dapat hindi ko soto ang tabatay. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. Meron, kaya nung tayo nanonood ako at nakikinig, sabi ko, may pag-asa pa ang Pilipinas. May pasa yung anti-dynasty bill, ang pagka-political natin. May pag-asa pa ang Pilipinas, merong magandang mangyayari. And we need to participate. We need to involve ourselves. Hindi pwedeng ganyan na yan. Hindi pwedeng part na dahil kultura. Hindi pwedeng sabihin natin sa akin to makijoin dito nung alitan. No. We are part of the transformation of the world. Your Excellence, ano po, sa work natin becomes sana ang ating pananambahan. That if we get promoted, if we do our tasks rightly, ano po, Lord, this is how I worship you. This is how I show my love to you. Nagiging excellent ako sa trabaho na ginagawa sa iyo. Ano po? So, yung paborito kong quote, never settle for anything else. When you work, when somebody entrusted you yung responsibility, not because nakita niya na ikaw lang yung pinakamagaling, kundi maaaring nakita at naramin ng Panginoon that you have something na meron ka upang maaari mong gawin yung bagay na yun. At kung nag-fail tayo na gawin yung bagay na yun, whether in ministry, whether in our workplace, ano po, meron at merong ihahayo at ibibigay si Lord na iba. Ano po? And yung integrity natin becomes our testimony, and of course, ang workplace natin becomes our ministry. Ang tanong is, paano tayo nagmi-ministry sa workplace natin? So, not necessary na kailangan mo mag-Bible study sa workplace mo, not necessary na kailangan mo laging pagre-resign ka ni Lord para ikaw ay pagre-resign ka ni Lord at para tumugon sa Kanya. Not necessary na gano'n, but in every day, how do you still express love? How do you still express love? At kaninang nagba-Bible study kami po dito is, discipleship session kami. Nandun pa rin na maaaring even the Word of God, ano po, ay mag-convict sa personal natin at maaaring doon tayo mababago, doon tayo lumalaro. But if the Word of God does not speak the same doon sa paano siya nangusap sa atin at paano siya nangungusap sa iba, it doesn't mean na kung paano siya nangusap sa atin ay tama at kung paano siya nangusap sa iba ay mali. So, tinanong ako ni Ken Winon, paano ko din malalaman kung ano yung tama at mali? Ibig bang sabihin kung sasabihin natin yung mga Muslim hindi maliligtas kasi nasa Bible si Jesus lang ang daan? Ang tanong pala ang lagi kong sinasabi, beyond the Bible, ang magiging gauge natin or sumatan natin is, does it express love? Does it give life? Kasi naniniwala ako ng Diyos ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng buhay. Pero kung gagamitin natin yung Word of God para itimin, para convict, at para sabihin sa mga tao na pupunta sila sa hell, then it's not our part to do so. However, doon sa issue ngayon, that naman tayo siguro updated doon sa current issue ngayon. Of course, may mga points pa rin, may mga positive points pa rin doon. But the thing is, how can we love? How can we still express love? Second, ano po, love our neighbor in small ways. Daily. Ano po, love is expressed on how you respond when you are tired, when you are broken, and when you are pressured, and when you are stressed like Jesus. How can we still pronounce love? Pero kung minsan, pagdalit na tayo, wala nang pag-ibig. Di ba? Or kung naiinis na tayo, wala nang pag-ibig. Or kung ano man yung nangyayari sa atin, sometimes is wala nang pag-ibig. Love is not always dramatic. It is often practical and quiet. Sa simpleng pakikitungo natin sa kapwa natin, nag-express tayo ng love. Sa simpleng pakikinig natin sa mga katuwang natin, nag-express tayo ng love. Sa simpleng pagyakap natin sa mga anak natin when they are depressed, ano po, hindi katulad namin ng mga bata kami, ay walang umiiyak sa amin. At sasabihin
sabihin natin, nandito lang ako anak, kahit hindi natin naiintindihan, is expression of love. We don't need words to express our love. Or maybe we need words for those whose love language is affirmation, but the mere na meron tayo yung presensya natin, pagyakap natin, pag-intindi natin, pag-offer natin ng balikat natin, is we are expressing love. The more the time na yung time na paglaro natin sa mga anak natin, anak ninyo pala, kasi medyo anak mo. Even sa mga ministries natin, yung expression ng love, sa pag-encourage ng iba, nag-express tayo ng love. Sa simpleng presence natin, sa mga ministries natin, it's an expression of love. Sa simpleng support na natin, is an expression of love. Despite of those napakarami natin iniisip, is makikita pa rin sana yung love. And number 3, let's try to redefine yung ministry natin. Minsan kasi hinahanap natin ang ministry lang is about dapat nasa loob ka ng church. Ang ministry lang is dapat may Bible study leader ka. Lahat ng LSM magsesermon. Lahat ng LSM may discipleship group. Hindi po. Of course, ine-encourage natin na magkaroon ng gano'n, but hindi niya po sinasakop yung ministry na yan. The mere fact that we have this character ng pag-ibig, yung concern, yung love, yung care natin, sa church natin, yun po yung isang ministry natin. Character natin, paano nababago yung buhay natin. Kasi yung love ay nag-evangelize, kahit hindi tayo magsasalita. Kung nakita nila na tayo ay puno ng pag-ibig, kung paano tayo napupuno ng pag-ibig ng Panginoon, kusang lumalabas yan. At pag lumabas at pag nakita ng ibang tao, kusa nilang makikita, kusa silang sasama. Bakit? May pag-ibig. And sino ba ang may ayaw sa pag-ibig, di ba? Dahil ang pag-ibig, binabago niya tayo. Dahil ang pag-ibig, itinataas yung ating integridad. Dahil ang pag-ibig, tinutulungan tayo gawin kung ano yung tama. Dahil ang pag-ibig, tinutulungan tayo pumili kung ano yung dapat. Dahil yung pag-ibig, pinapakita kung ano yung dapat natin gawin. And that's love is love from God. Kailangan natin maranasan. Katulad ng text natin, they will know that we are Christians by our love. Hindi po dahil sa dami ng memorize nating verse, hindi po dahil sa galing natin mag-memorize ng verse, hindi po dahil sa pag-iyak natin at pagsabi natin, Lord, ipakita mo, iparamdam mo sa atin. Yung pagmamahal mo sa akin, it's not about that. Although maybe part, but it's not about that. Ang pag-ibig talaga is paano natin ipinapakita. Pero may view, ito po yung sa atin siguro, dun sa current issue ngayon sa concert about kay Alvin, pinanood namin yung ibang interviews niya kung bakit nagre-react siya dun at parang bakit galit na galit sa LGBTQ. Victim po siya ng sexual harassment ng bago siya ng isang gay. Kaya ganun na lang siguro yung hugot niya. Hindi siya nakawala maybe dun sa galit na yun, sa inis na yun. Yun yung isang interview niya dun sa kay isang post din. At siguro yun yung isang pinanggagalingan niya that most of the people ay hindi nakikita. At alam din natin kung paano siya nabuhay fast. So ako personally, maaaring siguro kung natin, but ganun yung naging reaction niya, but ganun yung expression niya. There is a deeper reason behind. At yun yung isang nakikita ko because he is a victim, hindi nakalabas. At yung maaari, of course na marami siguro, especially his judgment, pero in the midst of that, doon din nasusukat yung love natin sa kanya. Or sa mga taong gano'n yung pagtingin. Sa mga taong iba yung pag-iisip sa atin. Paano rin natin ipinapakita yung pag-ibig sa kanila despite na tayo ay nagiging argabyado. Bakit? Ang pag-ibig is beyond to the person na kakilala natin. Ang pag-ibig niyang Panginoon ay beyond doon sa umiibig din sa atin. Ang pag-ibig
pag-ibig ng Panginoon is even our enemies. Even our enemies, we need to love them. Ano po? So, love for us as a Christian is an identity. Because God is love, and God is in our hearts, therefore, love is in our hearts. It's our very nature as Christians. And it's not just titingin ka kung anong activity, titingin ka kung anong ministry, titingin ka kung anong trabaho. Bakit? If there is love in your hearts, then definitely hahanapin at ihahayag ka ng Panginoon dun sa paano mo ma-materialize yung pag-ibig na yan. Maaaring sa lusod, kahit nang isang pag hindi ako nakikijoin sa ministry, hindi ako naging ganito, walang love sa akin. Of course, meron tayong ibang expression ng love. But this time, in the midst of these realities, as young adult, particularly sa atin, na working people, family, building yung nag-build ng family natin, how can this love still be present? Bakit? Through love, they know that we are Christians. They know that we are Christians. So, darating ang panahon, hindi po ang question is, ano yung ginawa natin, but paano tayo umibig? Paano tayo umibig? And even dito sa Pastal, even dito sa Bibilakan, I want us, or our vision is not for us to know, to be known. It's not for us to be known as United Methodist Church na mayroong maganda at malaking building. It's not for us to be known na mayroong mga young pastors na magagaling, matatalino, pogi at maganda. It's not for us to be known kung ano yung estado ng buhay natin. But I want us in Isabela Coastal Mission District to be known by our love, by our care, by our expression ng love kahit saan tayo. Na nagbubunga ng kapakumbabaan, pasensya, paglilingkod, pag-aaruga, pag-ibig, even sa ating mga hindi kalaki, even sa hindi natin kalaki, even sa hindi natin katulad. And may we have that spirit na mayroong pag-ibig na patuloy na nananahan sa buhay natin. Lumalabas sa salita natin, sa gawa natin, lumalabas sa ating mga isip,